Graft and corruption at betrayal of public trust. Yan daw ang posibleng grounds para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang virtual press briefing, ibinahagi ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua ang mga isyung hindi sinasagot ng tanggapan ni Duterte na maaaring maging batayan sakaling may magsulong ng impeachment complaint. Yung issue po sa safe houses, which amounted to 16 million. Napakalaki po ng mga presyong to at hindi naman po nila maipaliwanag. Ang pangalawang issue po natin na nakikita po dito ay doon po sa DepEd. Yung pong inisyu na certification ng mga army apparently to justify yung paggamit nila ng worth more than 15 million na confidential fund, but unfortunately it was denied by the army na may na-download na pera sa kanila for the purpose of Youth Leadership Summit. Pero agad na nilinaw ni Chua na pag-aaralan pa naman ito at hindi niya alam kung may sapat na suporta o numero sa Kongreso, lalo't naka-break pa ang sesyon. Sakaling dumalo sa pagdinig ng House panel si Duterte o ang mga staff nito sa OVP at ma-justify o maipaliwanag ng maayos ang mga questionableng expenses, maaaring wala ng pag-uusap ang impeachment. Binanggit din ni Chua ang 500 million pesos na confidential funds noong nakaraang taon kung saan 375 million pesos lang ang nagastos ng OVP o 125 million pesos kada quarter. Bawat quarter ay isinailalim sa Audit Observation Memorandum na may kaugnayan sa financial at operational deficiencies. Kaugnay naman sa pinalulutang na plunder laban sa Vice Presidente dahil sa 112.5 million pesos na confidential funds. Iginiit ng mambabatas na dapat munang unahin ang impeachment dahil may threshold na halaga ang naturang kaso. As I see it ngayon, hindi pa natin po pwedeng ma-filean ng plunder si VP because sitting Vice President po siya eh. So ang dapat po muna is sampahan, mag-ano muna siya ng impeachment. So after siguro ng impeachment, once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the Vice President. Nanindigan naman si Chua na trabaho lang ang kanilang ginagawa at walang halong pamumulitika. Kinansela ang dapat sana'y pagpapatuloy ng pagdinig ng Good Government and Public Accountability Committee ngayong araw at planong itakda sa susunod na linggo kasabay ng pagbabalik ng sesyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.